Ito yung magka-cut off ng current para hindi umandar si motor. Yan. Yan lang yun nandyan. Pero pagka yun nag-sync or nag-sync na gano'n, lumuko. Yun o, under si water pump. Pero pag naka-float siya, yan. You know, good day guys and welcome back sa channel natin. Tayo ngayon sa Pitogo sa Taguig yun. Meron kami dito gagawin na water pump. Meron silang ano kasi dito setup. Ito yung existing na setup nila. Ang naging problem nito yung bladder o yung rubber butil niya. Ngayon, nag-check si owner or yung may-ari sa mga depot, wala na silang makakuha or walang mabili. Yun, ito, nag-decide na lang si owner na bumili ng bagong bladder tank kasi ito yung existing niya. Actually, yung luma, ano lang, ang problema na nito lang, goma lang. Yan, no? Nag-expand na siya. Yun, kaya nawala na yung pre-charge niya. Ang nangyayari kapag ka ganon, pwedeng humina yung pressure ng tubig niya or labas ng tubig sa gripo, or kada box ng gripo is na-under ng water pump. Ito yung existing na tanke na dating nakakabit dito. Yan, kasi nga wala silang mahanap na rubber butil or goma. Ito yung goma. Yan. Ito kasi pag ito yung nabili nyo or nakakuha kayo, papalitan lang to, okay na ulit to. Kaya kumbaga reserva na lang ng may-ari itong tanke. Ito yung bago. Nilipat na namin yung motor. Yan. Dito yung dati nakakabit. Yung setup nila. Ang system nito or yung setup nito, from water pump, hihigop siya. Or from Maynilad, hihigupin niya ng water pump. Dito, direct siya kay Maynilad. Ayan o. Yung main, galing siya kay Maynilad. Tapos, pag-higop, water pump, diretso dito. Papasok na sa bahay. Ayan o. Yun sa first floor, second floor, tsaka third floor. Yun. Tapos yun daw sa garden. Yun, roof deck. Nangyari, nahina yung pressure niya. Yun yung isa sa dahilan kung bakit nahina yung pressure. Ito, pag sira na yung bladder nyo or yung goma. Yan, kasi yung bladder tank or pressure tank, siya yung tumutulong mag-boost ng tubig para lumakas. Yun, hindi lang si water pump yung nagtatrabaho. Tapos, yung mali pa dito, hindi dapat siya nakadirect from source ng tubig, Maynilad. Unang-una, bawal. Pangalawa, pag nagkaroon ng water interruption, malaki ang risk or posibilidad na masunog yung water pump nyo. Kasi, aandar lang siya nangaandar. Tapos, wala naman tubig na mahigop. Yun, masusunog yan. Kaya ang setup na ginawa ko, nagpabili ako ng bagong storage tank. Yun. Isa pa advantage pag may storage tank. Let's say nagkaroon ng water interruption nga, maghapon na walang tubig. May tubig pa rin kayo kasi meron kayong ipon sa storage tank. Yun. Tapos nagpabili na ako ng float switch. Dito yung float switch niya. Yun, hala. Yung float switch. Kasi yung float switch, halimbawa naubos yung tubig ni water pump. Yun. Titigil ng storage tank. Naubos yung tubig ng storage tank. Doon ang trabaho ni float switch. Hindi niya, papatay niya yung kuryente. Hindi under si water pump. Ayun, hindi masusunog siya. Nagpabili ng float level control. Yun naman, ang trabaho naman, yung float valve, same yun. Yung level control. Yung galing kay Maynilad, kapag kapuno na yung storage tank, yung tubig niya, ikakat niya yung flow ng tubig. Hindi aawas or mag-overflow yung ating storage tank. Yun, kaya nagpabili din ng float level control. Dito naman kay bladder tank, kapag ganyan bagong bili nyo, para maiwasan nyo na masira, na kagaya nun, nasira yung goma, check nyo yung pre-charge nya. Napakahalaga ng pre-charge nito. Yan, dito sa specs nya may nakalagay siya na 2 bar yung pre-charge niya guys. Ayan. Meron siyang pre-charge. Ibig sabihin 14.5. Dapat meron kayong mariread dito na 29 PSI. Saksakan natin to. 28
Yun, may 30 PSI. Malapit na naman. Pero mas maganda, sakto na natin kasi yun yung nakalagay niyang pre-charge eh. Pag naman napasobra din yung pre-charge natin, mapapansin niyo sa faucet, baga parang bubuga-buga, parang hangin lang, inalabas halos konting tubig. Yun. Sakto na lang natin sa 30 PSI para maprotektahan natin yung goma. Hindi agad masira kagaya nun. Yun, lumaki na siya. Either mabutas kasi siya or lumaki yung goma natin kapag ka nawala yung pre-charge. Yung bawas ng pating konti, medyo ano pa, nasa 30 PSI pa. Sakto natin 29. Ito kasi yung pre-charge, lagi nyo rin check yung pre-charge ng inyong bladder tank. Hindi po porke basta kinabit na yung bladder tank tapos okay na yung pre-charge nya, so okay na siya. Kailangan check nyo once a year, twice a year. Mas maganda para na may maintain yung pre-charge nya, nasa ganun yung goma hindi masira na kagaya nun or mabutas. Kasi kapag ka na-maintain yung pre-charge nya, kagaya nyan, may 29 PSI na siya, maglalas talaga ang bladder tank nyo ng mga 3 years, 4 years, 5 years, mga ganun. Basta well-maintained yung pre-charge nya. Yun ang kagandahan kapag lagi nyo check yung pre-charge nya. Tatagal-tagal yung bladder tank nyo. Yun ginawa muna namin yung piping. Kasi para magkatubig na, naglagay muna ako ng bypass. Kasi ito yung source ng tubig galing kay Maynilad. Yun naglagay ako ng bypass para diretso na sa garden. Tapos ito, supply sa bawat floor. Yun sa CR ng second floor, third floor, tsaka ito yung ground floor. Yun. Mapapansin nyo, di pa nakaset yung water pump. May tubig na. Yun ito. Yan, galing nga kay Maynilad. Kasi naggawa ako ng bypass. Purpose niyan, yun, gaya ito. Hindi pa nagagamit yung water pump. Let's say nasira, nag-brown out. May tubig sila kahit paano. Kahit hindi ganun kalakas, may tubig pa rin sila. Baga, 24/7 magagamit nila. Yan. Paano malakas naman yung tubig galing kay Maynilad eh. Ayun, nakakabit na yung ating water pump. So, yan ito yung supply galing sa bus. Ito yung galing sa metro na diretso siya. Walang ibang nakakonect yan. From metro hanggang dito. Tapos makyat siya dito. Yan, siya yung magsusupply sa storage tank natin. Then, nilagay ako ng bypass dito. Ito yung napadagdag yan yung bypass. Para kaya kanina, walang tubig na galing kay water pump or nakakat yung supply natin dito kasi nga inaayos pa namin yung linya ng water pump. May tubig sila sa loob ng bahay. Yun yung purpose nito. Or halimbawa nag-brand out yung bypass. Tapos, yun naman si water pump. Doon siya kukuha ng tubig kay storage tank. Ayun. Tapos, diretso pasok dito. Diretso dyan. Doon sa bypass natin, hindi naman siya babalik kasi may check bag tayong nilagay. Ayun. Mabablock dito. Kaya hanggang dito lang yung pressure ni water pump. Ngayon, pasok siya dito. Diretso dito sa garden. Ayan. Lagi lang yan naka-open. Ayan, naka-open lang yan. May valve lang. Di ko lang disable yung mga valve kasi halimbawa, magpapalit ng faucet. Yun. Pwede natin i-off yung supply ng tubig individual ba sa kitchen, CR, sa garden. Yun. Tapos naglagay din ako ng float switch. Ito. Yun Ito yung float switch niya. Nabalik ko nga sa inyo. Pagka wala ng tubig, ito yung nahulog ulit. Ito yung magka-cut off ng current para hindi umandar si motor. Yan. Yan lang yun nandyan. Pero pagka yan nag-sync or nag-sync na gano'n, lumabas. Yun umandar si water pump. Pero pag naka-float siya, yan. Papansin nyo, kapag nabawasan ng tubig yung storage tank natin, yan, magkukulo na rin siya. Yun. Ito galing pa kay service provider. Yan.